We're the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio natin. Your friendly radio. Your radio. Radio natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio natin. Your friendly radio. Your radio. Radio natin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat sa ating masugid na tagapakinig, no, ng radyo natin 5.7 FM Iba. Ayan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Gadi, at kasama ko po ang ating kapatid na si Brother Yuan. Ito po ay ngayon po ay araw ng linggo, at ngayong hapon po ay tayo po muli, no, ay makakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. At tayo po syempre nagpapasalamat sa management ng radyo natin 105.7 FM Iba sa patuloy na pagbibigay po, no, ng pahintulot upang ang salita ng Panginoon ay mapakinggan sa buong Zambales at sa iba pa pong mga lugar, no, kung saan naabot po. Meron po tayong Facebook live kung saan ay naabot po, no, ng ating mga iba pang tagapakinig sa iba't ibang lugar. Yan. Kahit na po sa ibang bansa, no? At salamat din po syempre sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng patuloy na lakas, pag-asa, at sa magandang panahon, no, na ibinigay sa atin. Actually, itong mga nakaraang mga araw, alam naman po natin na panay-panay po, no? At sunod-sunod po yung pag-ulan at sunod-sunod din yung pagsuspende ng mga klase. So, ngayon po sana ay ipahintulot ng Panginoon na itong mga darating na linggo ay magkaroon na po tayo ng maganda at maayos na panahon. Ayan. At syempre, hindi po mawawala ang ating mga pagbati. Amin pong binabati ang ating syempre, una pala natin ang mga sugid natin na kapaginig muli sa radyo natin 105.7. Kung ano man po ang inyong ginagawa, kayo man po ay kumakain, no? Late na yung pananghalian o kaya po ay kayo nagpapahinga. Ayan, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na manatili sa inyong mga radyo at inyo pong ating pong pagsalusaluhan
ang salita ng ating Panginoon. Gayon din po ang ating butihing pastor, Pastor Tristan Jeder Orpiada, at ating senior pastor, Pastor Sally Orpiada, at sa kanyang pamilya, at sa lahat po, no, ng ating mga kapatid din sa Panginoon, at syempre sa ating mga kakilala din, no, sa lugar po ng Libaba, syempre Bangan Talinga, at si Papang, yan, amin pong binabati si Papang ng magandang hapon. Sana po ay nakatutok po si Papang minyong sa pagdinig din ng salita ng Panginoon. At sa lahat po, no? At nais din po naming sabihin sa inyo na mayroon po tayong lingguhang gawain, no? Dito po sa Purok 1, sa Balugwen po. Yan po ay sa subdivision, no? Kung papasok po yan. At makikita nyo po doon yung church ng United Pentecostal Church. Every Sunday po ang ating gawain dyan. Around 8 a.m. to 12 p.m. po. Ayan. Tapos every Friday, meron din po tayong gawain. Inaanyayahan din po namin kayo. Every Friday po, from 7 p.m. to 10 p.m. naman po yon. Yan. At sa nais po ng mga libreng pag-aaral ng salita ng Panginoon, yan, kung nais nyo po ng libreng pag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede po kayong mag-comment, no, sa chat section or sa comment section po ng radyo natin 105.7 Facebook account. At kayo po ay re-replyan ng mga lingkod din po ng ating Panginoon. Ayan. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sana po ay mayroon po kayong mga Biblia sa inyo. Yan, syempre para ang bawat talata po na ating binabasa ay masusundan po ninyo, no? Para makita natin ang kung ano po ang nakasulat sa salita ng Panginoon. So, bago po ang simulan natin ng pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Samahan niyo po kami sa panalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong biyaya at kabutihan. Dalangin namin, Panginoon Kristo, sa lahat po na nakikinig ng radyo natin na yung mga salita, Panginoon, sa 105.7 ay kumilos ka, Panginoon, sa bawat puso, Panginoon, sa bawat isip, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbigay sa amin ng paliwanag sa pagkatsaga ng aming sarili, hindi po namin kaya, Panginoon. At alam namin yung Banal Espiritu ay kikilos, Panginoon, sa bawat isa pong makikinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbabasa at magbibigay ng pahayag sa iyong mga salita. Sa may mga karamdaman, Panginoon, dalangin din po namin na ikaw ang umabot sa kanila. Hallelujah. At ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan, Panginoon, at sa mga problema, sa mga nangangailangan, Panginoon. Hindi po maigsi ang iyong kamay, Panginoon, para ubutin ang bawat isa. Salamat sa iyong pangunguna, Panginoon, at ikaw magtagumpay, Panginoon, sa pag-broadcast ng iyong mga salita sa hapong ito. Ito pang samot dalangin namin sa pangalan mo, Panginoon Kristo, na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ayan. So, nung nakaraan po ay napag-aralan, no, ng ating mga kasama sa pagbo-broadcast kung ano at sino ang tunay na mga saksi. Yan, no? So, kailangan din talaga nating tutukan, no? Sino ang tunay na saksi ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin po ng saksi, no? Ang sinasabi nating saksi, ito po ay mayroong experience, no? Sa ating Panginoong Jesucristo. Mayroong experience, no? O mayroong pong natatalang mga patutuo, no? Tungkol sa ating Panginoon. Kasi ang isang tao na wala pong tinatawag nating kaalaman, no? O hindi po niya hindi siya nagkaroon, no, ng experience, no, sa mga himala at kabutihan ng ating Panginoon, hindi po tayo pwedeng magiging saksi. At unang-una po diyan, kung mapapansin natin, ang tanong natin diyan, ano po ba, no, yung tinatawag nating o ano po ba ang requirements, no? O sino po ba yung mga natala natin na saksi, no? O tudoong magiging saksi ng ating Panginoon. Kailangan po nating himay-himay nito at para mas lalo po nating maunawaan, no? So, para makumpleto po ang mga ito, ay inaanyayahan po namin kayo muli na magkaroon po kayo ng sarili ninyong mga Biblia. Okay, unahin po natin, no, yung tinatawag nating sino po ba ang tunay, no,
na saksi ng Panginoon. Yan. Basahin natin muna sa Gawa, Acts chapter 1 verse 8. Yan. Basahin natin. Brother Yuan. Acts chapter 1 verse 8, dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ayan, salamat. So, kung mapapansin po natin dito, no, mayroon poong tinatawag na sinasabi nating palatandaan, no, na ang isang tunay na saksi ng Panginoon ay kailangan ito po ay mayroon siyang kapangyarihan na nanggagaling sa Espiritu Santo. Ayan. So sabi dito, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Ayan. Ang kapangyarihan pong ito ay nagmumula sa ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At ang sabi dito po sa 8 ay magiging mga saksi ko, no, sa Jerusalem. Una po naging saksi sila sa Jerusalem, sumunod po Judea, Samaria at hanggang, no, sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So kung mapapansin po natin dito, ang unang mga tumanggap, no, bilang saksi, o tinatawag nating palatandaan ng unang saksi ay nagsimula po sa Jerusalem. Yan, no, hindi po sa iba-ibang lugar. No, ang unang saksi ayon sa salita ng Panginoon, ito po ay nagsimula sa Jerusalem. Ano? Sumunod po sa buong Judea at sumunod po sa Samaria at hanggang sa huli-hulihang hangganan ng lupa. Yan. Kaya pag ang pagiging saksi natin o ang itinuturo natin na pagiging saksi, no, sa salita ng Panginoon ay nanggaling sa hindi po nagmula, no, sa Jerusalem, ito po ay masasabi natin na hindi po mga tunay na saksi. Kasi ang tunay na saksi ay nagsimula po sa Jerusalem, no? At makikita din natin doon sa talatang pong ito na kailangan meron po siyang tumanggap siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, no, upang magpatotoo kay Kristo. Okay, tuloy natin. Ano pa po ba ang mga palatandaan? Okay, basahin natin sa ikalawang Pedro 1:16, no, or 2 Peter chapter 1 verse 16. 2 Peter chapter 1 verse 16, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. Amen. Saksi ng kanyang karangalan, nino po? Ni Hesukristo. No? Kailangan po, no, ang tunay na saksi ay hindi sumusunod, no, sa mga kathang isip o tradisyon o kultura. No, kung mapapansin po natin, hindi po ito yung nakabihasnan o tradisyon na tinatawag natin, kundi ito po ay nakikita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya kung titignan po natin ayon dun sa verse, no, na ang sabi niya, hindi kami nagsisunod sa mga kathang isip na maingat na ginagawa ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoon Kristo, kundi kami ay naging mga saksi sa kanyang kamahalan. Yan. Kung mapapansin natin, ang pagiging saksi ay matuwid nating sinusundad, no, ang salita ng ating Panginoon. At hindi po sa katha, hindi po sa tradisyon, at hindi po sa paniniwala ng tao. Yun po ang isang masasabi nating palatandaan, no, ng isang tunay na saksi. Sumunod po, basahin natin sa 1 John chapter 1, 1-3. Yan. Ito po ay saksi, ay nagbabahagi ng kanyang nakita at narinig at nahipo tungkol sa mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Okay, basahin natin. John chapter 1, verse 1-3. John chapter 1 verse 1-3. Yaong buhat sa pasimula
yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong na aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Amen. Verse 2, at ang buhay ay nahayag at aming nakita, at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Verse 3, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang Amen. kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ayan. So kung titignan po natin ito, no? Hindi sila lumalampas, hindi sila humihigit, at hindi sila nagkukulang, no? Pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, no? Alam naman natin 'yan sa Revelation, no, chapter 22. Ang sino man nagdadagdag sa aking salita, ang sabi ng salita ng Panginoon ay daragdagan din ang salot, no? At kung sino man, no, ang nagbabawas, no, sa kanyang mga salita, ito rin to ay babawasan ang kanyang Buhay. putong, no, ng kanyang buhay. Kung mapapansin natin, ang pagiging saksi, no, na palatandaan, ito po ay nagpapahayag ayon sa sinasabi ng patunay ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ang sabi dito, kung ano ang nakita nila, ano ang namasdan nila, ano ang nahipo nila, at ano ang salita ng buhay, yun po ang kanilang pinagpapatunay na sila po ay mga saksi. Kung ano yung pinapatuhanan nila, pinapahayag nila, no? Ayon sa salita ng Panginoon, sabihin wala pong bahid na pangsarili, no? Yun po yung gustong patunguhan dito, no? Na nasa Ama, napahayag natin yaong mga nakita at narinig ay ipinahayag namin sa inyo, sabi po ng salita ng Panginoon, no? Upang kayo naman ay magkaroon ng pagkakaisa sa amin, kanino po? At tunay sa amin, no? Ang tunay na aming pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na Jesucristo. Sabihin, mga kapatid, kung salita ng Panginoon purely, no? Kailangan ito po ay nagkakaisa, no? Yung paniniwala ng apostoles at ng ating Panginoon Jesucristo, yun po ay tinatawag nating palatandaan na siya po ay tunay na saksi. Okay, meron pa tayo, kung mapapansin natin, meron tayo sa Acts chapter 2 verse 42. Tingnan nga natin ito. Ano po bang sinasabi dito? Acts chapter 2 verse 42, pakibasa. Acts Okay. chapter 2 verse 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ayan. So, ang tunay na saksi, dapat po ito ay nananatili sa doktrina ng mga apostol, no? Ayan. Yun ang palatandaan, no, na tinatawag nating tunay na saksi, no? Sila po ay nananatili, no, sa doktrina ng mga apostol, no? Hindi po sila gumawa ng sarili nilang doktrina. Hindi po sila nagsunod, no, sa tradisyon o sa kultura, kundi ito po ay pinapahayag nila na ang pananampalataya, no, sa ating Panginoon ay nagpapatotoo lamang na ang tunay saksi ay sinusundan po ang doktrina ng mga apostol, no? Kaya kung mapapansin nito, sabi dito, at sila'y nangagpatuloy sa aral ng mga apostol. Yan. So, sa aral po ng mga apostol at sa pagkakaisa, sa pagpuputol ng tinapay at sa pananalangin. Kaya kung mapapansin po natin, malinaw pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon na ang pagiging saksi ay hindi basta-basta, no? Ang pagiging saksi ay hindi po yan gumaganap lamang ng isang tungkulin, kundi ang mabigat po dito, sabi nga 'di ba sa salita ng Panginoon, pag ang bulag ay nag-aakay, no, pag ang bulag ang leader ay bulag. ang umaakay ay bulag, no? Ano sabi Brother Yuan?
ang lahat ng kanyang inaakay ay Bulag din. mahuhulog sa hukay Ay. kasi bulag din sila, no? Kaya mabigat po, no, ang pagiging saksi, no? Hindi po pwede na ang pagiging saksi natin ay meron lamang tayong pinipiling talata sa salita ng Panginoon. Hindi po pwedeng ganun. Lahat po dapat ng talata sa Biblia ay kaya po natin, no? No, ibigay na mayroong pong pagpapaliwanag ng doktrina ng mga apostoles at ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng pinapalitan, hindi po pwedeng ano ba yan, yung pinipili lang natin yung gusto nating basahin sa salita ng Panginoon. Kundi ang totoong mga saksi, sila po ay patuloy na nag-aaral, no? O ayon sa turo ng mga apostol. Kaya nga ang sabi doon, mga kapatid, kung mapapansin natin, ang tunay na saksi ay pinapalakas ng Espiritu Santo upang magpatotoo, no? Kasi yung patotoo na tinatawag, halimbawa, binago ang buhay natin, no? Binago ang buhay mo. Hindi yan dahil sa lakas mo. Hindi yan dahil sa kanino mang tao. Nabago ka dahil yan sa ating Panginoon. Isang patotoo yan, no? Na ikaw ay maraming mga bisyo, maraming layaw, maraming mga hindi magandang ginagawa, pero dahil natagpuan mo, no, ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan, nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Isang patotoo yan na tinatawag natin na nagkaroon sila ng panibagong buhay at naging saksi sila para masabi nila na ang Diyos ang nagbibigay ng bagong buhay. Kaya, no, meron pang isa. Siya ay tapat sa katotohanan at hindi nagdadala ng maling aral. Yan. Yun po, no? Tapat sa katotohanan, hindi namimili kung ano yung binabasa, hindi binimili ang mga talata sa Biblia, kundi nagdadala sila ng tamang aral, no? Yan. So, ano pa? Ang kanyang patotoo ay personal na karanasan kay Kristo. Ayan. Ano pa? At ang kanyang pamumuhay ay nakaugat sa doktrina ng mga apostol, no? Sa pagkakaisa at nakikipagkaisa sa panalangin. Kaya kung mapapansin po natin, ito po, no, yung tinatawag nating tunay na saksi, no? Kaya nga mapapansin po natin, ang sabi ng Panginoon, basahin natin sa John chapter 5 verse 39, tignan natin kung anong sinasabi dito. Yan. John chapter 5 verse 39. John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ayan. Kung titignan natin yung pinakahuli po, no, na statement. Ang sabi dito, they which testify of me, no? Na silang magpapatotoo tungkol sa akin. Yung mga magpapatotoong yun, sila po yung tinatawag nating mga saksi. No? Sila po yung mga tinatawag nating witness. No? Yung mga nag-testify o nagpapatotoo. No? Ulitin natin yung sinasabi. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat mayroon kayo o niisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan. No? Tignan nyo. Ang kailangan natin para matamo natin ang buhay na walang hanggan ay kailangan nating saliksikin ang kasulatan. No? Kung tayo po ay hindi nakikinig ng salita ng Panginoon, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, no, hindi tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon sa ating mga simbahan, hindi po natin malalaman na mayroon tayong buhay na walang hanggan. At tandaan po natin, yung mga totoong saksi, sila lamang po yung tunay na magsasabi o magpapatotoo na kung paano ang tinatawag nating plan of salvation at kung paano pumasok sa kaharian ng langit, no? O magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung titignan natin, kung mapapansin natin, saliksikin, no? Kaya yung dapat nagpapatotoo o yung mga saksi, dapat sila po ay magsaliksik ng salita ng Panginoon. At mayroong karanasan
sa ating Panginoon at sila po ay magiging mga tagapatotoo at saksi sa ating Panginoon. Okay. So, alam niyo po ba yung unang pangangaral, no? Yung unang pangangaral ni Pedro. Ang unang pangangaral ni Pedro ay mababasa natin yan sa Gawa 2:38 or Acts chapter 2 verse 38, no? Sige, basahin natin kung may mga Biblia po kayo. Pakibasa. Acts 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. So, itong pangangaral po ni Pedro, ito po ay karugtong nung tumanggap sila ng Banal Espiritu sa Gawa 1, no? So, Acts chapter 1. At sa Acts chapter 2 po, kung mapapansin ninyo, verse 1, no? Diretso po ito hanggang 38. Na-fulfill po, no? Natupad po yung pagtanggap nila ng Banal Espiritu. At alam nyo po ba, nung tumanggap sila ng Banal Espiritu, ay nagsalita sila ng iba't ibang wika. No? Mayroon pong 17 iba't ibang uri ng salita ng iba't ibang wika, no? At narinig po ito ng mga tao sa paligid at sabi nila, narinig ko yung salita mo kasi mayroon pong mga tao sa labas at naririnig nila nagsasalita ng iba't ibang wika ang mga tao at ang sabi ng mga tao doon, maaring lasing sila o sila ay puno ng alak, pero ang sabi ng iba, naririnig ko na sila ay nagsasalita ng sarili naming wika. No, ibig sabihin, hindi po sila puno ng alak at hindi po sila mga lasing, kundi ito po ang katuparan na tatanggap sila o palatandaan na tumanggap sila ng Banal na Espiritu. At ito po ay nangaral si Pedro. No? At sinabi ni Pedro sa kanila, no, kung tutugan, talastas ng buong angkan ni Israel ang ginawa ng Diyos ng Panginoon at Kristo itong si Kristo na inyong ipinako sa krus. So nangaral doon si Pedro na itong si Jesus na pinako niyo sa krus ang ating tagapagligtas, no? Pero alam niyo po ba sa 37 kung makikita ninyo, ang sabi po ng mga tao ay, mga kapatid, ano ang gagawin namin? At dito po nagsimula si Pedro ay naging saksi, no, ng ating Panginoon Kristo. Siya po ay nangaral. At ito po sa verse 38 yung kanyang pangangaral. Ang sabi niya, at sinabi sa kanila ni Pedro, ito po yung unang pangangaral niya, no? So, ibig sabihin, nung panahon na kasama niya ang Panginoon Kristo, hindi pa po siya nangangaral. No? Kumbaga, trainee pa lang din sila doon. Kumbaga, nag-observe pa lang sila. Kumbaga, nag-aaral pa lang sila doon. At ito po, after nilang tumanggap ng Banal na Espiritu, ngayon po ay meron na pong boldness, no? O tapang, no? Si Pedro na mangaral. At ito po ang pangangaral niya sa Acts chapter 2, verse 38. Bakit natin binabasa sa Acts, no? O sa Gawa? Kasi ang Gawa po na libro ng Biblia, yan po yung gawa ng apostoles. Kaya doon tayo nagbabase. Ito po yung mga gawa ng apostoles. Kaya ang sabi ni Pedro ay, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo at sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ano ang sabi ng 39? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tatawagin ng Panginoon nating Diyos. Ibig sabihin, nagiging saksi na sila, no, sa pangangaral ni Pedro, no, na ang pangako na ito, ang pangako ng pangangaral, ang pangako ng pagiging witness, ang pagbautismo sa tubig sa Espiritu, sa pangalan ni Jesus at sa Espiritu, ito ay pangako para sa lahat. Sa iyong mga anak, sabi dito, na nga sa malayo, maging ilan man ang tatawagin ng Diyos sa Kanya. Ayan. Kaya kung mapapansin po natin, alam nyo kung ilan nagpabautismo po dito, mayroon pong 3,000 kaluluwa ang nagpabautismo. Yan. At mapapansin natin sa 40, Acts chapter 2 verse 40, at sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo sila. Ayun, no? Nagpatotoo na sila, naging saksi na sila. At nangaral sa kanila, nagsasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Ayan, no?
At sa tuloy-tuloy po no, nabanggit na rin natin kanina sa 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa doktrina o turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol ng tinapay at sa panalangin. Ayan, no? Kaya yung unang witness, unang saksi, ayon sa Biblia, ito pong si Pedro na nangaral, no? Kung mapapansin natin, sabi din dun sa Acts chapter 1 verse 8 na, "And ye shall be witnesses unto me in Jerusalem." Ito na po yung natupad na. No? Si Pedro ay nangaral sa Jerusalem at ito po ay pinangaral niya ang pagsisisi, pagbautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, no? At ang pagtanggap ng banal na espiritu. Ilan ang naligtas? Ilan ang nababautismo? Mayroon pong 3,000 kaluluwa. So sila po ang tunay na mga saksi. At alam nyo ba, ang Acts of the Apostles o gawa sa Biblia, patuloy po yan, no? Na nangyayari, no? Sa henerasyon natin ngayon. Mayroon pa rin pong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mayroon pa rin pagsisisi at pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ito po yung tuloy-tuloy, no? Na dapat gagawin ng isang saksi ng ating Panginoon Jesucristo para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ayan, so sana po ay meron po kayong naunawaan, no? Meron po tayong naunawaan, no? Naging kaalaman, no? Tungkol sa paraan ng kaligtasan at kung sino ang tunay na saksi, no? Wala pong iba tayong pinapahayag kundi ang ating Panginoon Kristo na tayo ay mga saksi o mga witness, no? Ng kanyang mga kabutihan at kadakilaan. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pananatili sa pakikinig, no, ng salita ng Panginoon. Ganyan din po dito sa atin sa radyo natin 105.7. Ito po ang Back to Pentecost, ang programa kung saan inyo pong mapapakinggan tuwing linggo ng hapon, ganap na 1:30 ng hapon hanggang 2:00 po, no? Pero nag-exceed po tayo kaya pagpasensyahan nyo na lang po na umaabot po tayo ng 2:30 ng hapon. Pero kami po ay lubos na nagpapasalamat at alam namin na ang Diyos ay may ganti sa ating kapatid na namamahala ng radyo natin sapagkat ito pong nangyayaring ito po ay Great Commission ng Panginoon, no? Yan, no? Dakilang paraan ng Diyos upang maabot po ang maraming mga tao na makapakinig ng kanyang salita. Yan. So maraming salamat po at muli po kung nais nyo po ng mga libreng pag-aaral ng salita ng Panginoon, pwede nyo po kaming i-comment section sa radyo natin Facebook account at kami po ay tutugon sa inyo pong mensahe. Yan. Tayo po ay manalangin sa pagtatapos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong mga salita na binigyan nyo kami ng knowledge, wisdom, understanding, Panginoon. Hindi namin kaya ito, Panginoon, kundi dahil sa iyo. Dalangin po namin ang mga tagapakinig at nakikinig ngayon. Iunat mo yung kamay sa kanila. May mga pagsubok, problema man sila o karamdaman, Panginoon. O God, sa kanilang pananampalataya at paniniwala sa iyo, Panginoon, sila ay gagaling. Sila po ay palalayain mo, Panginoon, sa lahat ng masama at sa lahat ng gawa, Panginoon, ng Diablo ay hindi po mananaig, Panginoon, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Bless nyo po ang radyo natin 105.7 at ang management na ito. Gayun din po, Panginoon, na mapatuloy ng iyong mga salita ay maihiyag sa lahat ng kinapal ayon sa iyong mga salita. Sapagkat sinabi mo, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang iyong salita kailanman ay hindi lilipas. Salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala. Ingatan niyo po ang bawat isa sa lahat mo ng masama at pagpalaan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay at aming pangailangan araw-araw. Sa iyong pataas na papuri at pagsamba, ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Yan, maraming salamat po and God bless everyone.